Magandang araw. Ang atin pong topic ngayon ay ang Holy Door. Alam naman natin na ang Holy Door ay may plenary indulgence. Ang plenary indulgence ay special grace offered by the church that removes all temporal punishments for sins that have already been forgiven through confession. It provides a complete purification, sparing the soul from further spiritual reparation for past wrongs. So, ito po ang plenary indulgence ay ang special grace na grinant ng church para sa kanyang people na upang ma-remove ang ating temporal punishments. Ang temporal punishments po ang dahilan kung bakit tayo napupunta ng purgatory sa tuwing tayo nagkakasala, nagkakaroon ng ating soul ng dumi na malagkit na hindi agad natatanggal. So, yun nga po, sa mga previous nating topic, ito ay parang palpitran na dumidikit sa ating soul. So, ito po ang kailangang linisin tuwing nagkakasala. Alalahanin po natin, ito ay ang mga kasalanan na napatawad na. So, ang mga nasa purgatory ay ang mga souls na nasa state of grace. Ang mga kaluluwa na nakapagkumpisal na at nakapagsisi. Ngayon, kung gusto nyo sa purgatory, hindi yung, di ba, yung patuloy sa pagkakasala. Kailangan magsisi, magrepent, lumapit sa Panginoon, at i-grinant, binigay ng Panginoon ang confession para sa kapatawaran ng mga kasalanan. At ngayon, ito ay ang ibinibigay sa atin ang plenary indulgence, ang kapatawaran ng kasalanan at ang paglilinis ng temporal punishment ng mga natitira pang dumi sa ating soul. So, ito ay grinant ang Holy Door. Ayon, during the Jubilee year, the Church grants indulgence to pilgrims who fulfill certain conditions while passing through the Holy Door. The Holy Door symbolizes an entry into new life, a crossing from sin into grace, and a commitment to spiritual renewal. So ito yung grinant, ito yung true sa pagdaan natin sa Holy Door, doon nililinis. Ito naman ang pagpasok natin sa new life. Ang pagtawid mula sa kasalanan patungo sa biyaya ng ating Panginoon, ang commitment ng spiritual renewal, ang ating pagbabago from sin into grace. At merong mga conditions, hindi yung dadaan ka lang doon at meron ka na agad plenary indulgence. So, lahat ay pinaghihirapan. Yun. So, conditions. Number 1, pass through the Holy Door
in an act of devotion. It represents the pilgrims deserve to leave behind sin and entrance God's mercy. This action should be accompanied by sincere intention of spiritual conversion and renewal. Kung nandito po yung sa pastro natin sa door, kailangan nandito ang intention ng spiritual conversion at renewal ng ating pagbabago. Meron tayong devotion. Number 2, sacramental confession. Pilgrims must receive the sacrament of confession, either before or after passing the holy door. The Church recommends that confession takes place 20 days before or after passing through the door. So, pag nag-pass po tayo sa holy door, meron tayong 20 days before or 20 days after, pasok po yun para sa pagpasok nga natin sa holy door, para sa plenary indulgence, ang confession. Ngayon, kung nakapag-confess ka na ng isang beses within a year, at hindi ka naman nakakakumit ng mortal sin. So, alam niyo na po ang mortal sin. Ang checklist nun ay ang 10 commandments at ang 7 deadly sins. Yun. So, kung hindi ka naman nakakakumit ng mortal sins, pwede na ang act of contrition. Pero, yun nga, kailangan ng confession, kailangan ng malinis ang ating soul from sins. Number 3, receive the Eucharist. Pilgrims must receive Holy Communion ideally in the same day. It symbolizes the unity of the believer with Christ and essential part of the process. So, ito po yung pag-receive ng communion. So, bago ka mag-receive ng Holy Communion, kailangan maka-attend ng Holy Mass. So, doon sa pag-attend ng Holy Mass, doon tayo magre-receive ng Holy Communion ideally within the day. Tapos, number 4, pray for the intentions of the Pope. Isang Our Father, isang Hail Mary, at isang Glory Be. Ito po, pray for the intentions of the Pope and for the Holy Church. So, ayun po. Isang Our Father, isang Hail Mary, at isang Glory Be. Number 5, be free from all attachment to sin, even venial sin. So, ayun po ha. So, ang Holy Door ay igreja natin ng church sa kanyang simbahan, ay igreja ng church para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan sa temporal punishment. So, ang kapatawaran po ng kasalanan ay true confession. So, pag nang-confess tayo, may natitong tayong temporal punishment, which causes us sa purgatory. Ngayon, ito po, hindi sa pagdaan mo sa Holy Door ay magagrant na agad ang plenary indulgence. Ngayon, kung hindi mo naman nakuha ang plenary indulgence, meron naman yung partial indulgence. So, ito po ang ating gustong makuha, ang plenary indulgence. Ang kapatawaran sa mga kasalanang
ng patawad na. So, yung mga kasalanang kukumit pa, pero, siyempre, hanggat maaari ay ah, iiwasan natin ang mga kasalanan. Ngayon, sa pagsusunod para makuha ang plenary indulgence, so hindi lang basta dadaan. Hindi ba? So, kailangan meron itong mga conditions. Yun nga, ang number 1, ang pag-pass sa Holy Door na tinatawag ng church. Number 2, sa Covenantal Confession, pang-isa. Number 3, receive the Holy Eucharist. Number 4, pray for the church and for the intentions of the Pope. Isang Our Father, isang Hail Mary, at isang Glory. Number 5, be free from the attachment of sin, even venial sin. Kaya ba? Be free from all attachment of sin, even venial. Gagawin. Anong gagawin? Kung hindi mo makuha ngayon, sa bawat araw, na-try mo na hindi makagawa ng kasalanan kahit venial sin. Bawat araw, kung nag-fail ka ngayon, bukas uli or sa next day uli. Tapos, masasanay ka na hindi makagawa ng kasalanan. Alam mo ba, kahit ang mga joke sa mga biro nyo ay maaari kayong magkasala. Sa pagsasabi mo pa lang ng wala dito kahit nandiyan. Beware. Baka ikaw ay nagkakasala na sa mga green jokes. Kaya kailangan aware kayo sa inyong sarili. At kung nag-fail ka ngayon, try mo ulit bukas. So, bago nagsara ang Holy Door, ay malay mo, makakuha ka ng plenary indulgence. Ang plenary indulgence ngayong Jubilee 2025 ay grinan ng church 2. So kasi kahit ilang beses ka magdaan sa Holy Door sa isang araw, isang plenary indulgence lamang ang ating makukuha. So doon sa ngayon Jubilee 2025, ginawang times 2. So isa para sa iyo at isa sa Holy Souls na mahal mo sa buhay. Or kung sino yung intention mo na makakuha ng plenary indulgence. 2 sa isang araw. So, bali 1 yon, pero times 2. Ayun, para sa isang Holy Souls. At ang closing ng ating Holy Door ay malapit na. Sa ngayong late 2025, as late as December 28, 2025, and as early as 2026. As early as January 6, 2026. So, may natitira pa tayong panahon upang pumasok
sa Holy Door at gawin ang mga conditions para makakuha ng plenary indulgence. Reminder, tayo ay nahihilig sa last minute. So, baka naman, pagdating na naman ang pagkuklosing ng Holy Door, at saka naman tayo pipila ng napakahaba para makapasok sa Holy Door. So, ngayon pa lang, araw-arawin na ang pagpasok sa Holy Door. So, kung nakakonfess ka, nakakonfess ka na. So, pwede mo nang araw-arawin yan kung ikaw ay nasa state of grace. Nasa estado ng grasya ng Panginoon. Kanyang pag-ibig at pagmamahal. At dito ay hinihikayat tayo ng ating Panginoon sa Holy Door, sa kanya, sa door na papunta sa kanya. Ay lamang po. Maraming salamat. God bless.